Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. This is the moment that you all have been waiting for. We are live! Ayos yun, parang wala kayong kamay. Wala ba kayong mga kamay? Ang bihira talaga. Mahina ang inito. Mga parang hindi pa nagtatangkalian. Nagmerienda na ba kayo? Kahapon nagpamerienda si Mara. Oh, isang malaking pizza. Oh, kasing laki ng kasing laki ng kasing laki ng gulong ng yung may malaking truck. Oo, kasing laki nun. Magandang hapon po sa inyong lahat. Serbisyong kasambahay na. 4:33 in the afternoon, live po tayo ngayon sa Facebook, napapanood. Siyempre, napapakinggan tayo sa Radyo La Verdad 1350 na malapit ng sumahing papawid sa kanyang 50,000K. Talaga nga, kita mo naman. May awaan Diyos madadali rin natin yan. And of course, live tayo sa UNTV, ang inyo pong public service channel. At ngayon, dahil tayo ay mayroong service on the dot, kaya kasama natin ngayon si Attorney Gancayco. Magandang hapon, Attorney. Magandang hapon po, mga kasangbahay. I am so thankful na makasama ngayon ni Kuya Daniel para magbigay serbisyo sa inyo. Ako po si Attorney Gancayco. Welcome. At, thank you. Sana hindi ito ang una at huli, ha? I hope not. Huwag kang madadala, ha? I hope not. I'm looking forward to yes, more. Of course. Dahil tayo naman ay parehong nasa Rotary Correct. Service at nasa puso natin yung ating pong paglilingkod sa ating mga public kababayan. Service Public in our service. hearts. That's right. Definitely. Nasa public service channel kasi ngayon. Kaya umpisahan na ho natin. Alamin muna natin mga halagang balita sa maghapong ito. Ilang bahagi po para doon sa mga kababayan natin na taga-Taguig at Pateros. Ganon din dito sa Quezon City. Medyo mawawalan ho kayo ng supply ng tubig. At yung bahagi ho na yan, iniabiso ng Manila Water na nakatakda yung kanilang water service interruption. Diyan po sa Taguig, alas 10 ng gabi yan. Mamaya na hanggang bukas ng alas 4. At kasama ho doon sa mga apektadong lugar yung New Lower Bikutan, yung Tuktukan, Santa Ana at Kalsada. At sa kapareho din pong oras ay mawawala ng supply ng tubig yan namang ilang bahagi po ng guho sa Pateros. Dito ho sa Quezon City, magsisimula naman yung water service interruption 10:45 hanggang 4 a.m. kinabukasan. Yan po ay sasakop sa Old Capitol, San Vicente, yung UP Village, Teacher Village, yung East at saka West at kasama na rin po yung Sikatuna Village. Yan. Hindi na magbibigay ng palugit o extension ang Commission on Elections sa voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa October 31. Ayon sa COMELEC, hanggang ngayong Sabado na lamang, July 30, maaaring magparehistro ang mga botante. Paliwanag ng poll body, maapektuhan ang iba pang aspeto ng paghanda para sa October elections kung palalawigin pa ang voters registration. Sa tala naman ng Commission on Elections, mula July 15 hanggang July 25, mahigit sa 1.4 million ang nagparehistro sa buong bansa upang makaboto sa barangay at SK polls. Si Attorney boboto yan sa SK.
Advisor na lang. Ito naman sinimulan na po ng Department of Energy at itong Meralco, Manila Electric Company, yan pong pagkakabit ng linya ng kuryente dun sa mga relocation site at informal settlements. Ang sinasabi nga ho ng DOE, mahigit 2,000 bahay na yung nabigyan ng sarili nilang linya ng kuryente dito sa ilalim ng kanilang Relocatees and Informal Settlers Program. Tinataya po na nasa 151,000 na households mula po sa relocation sites at informal resettlements o itong informal settlements, itong mabibigyan na ng mas magandang serbisyo sa kuryente. Ang nililiwanag lang po ng DOE, bagaman nga nakakatulong daw itong programa na ito sa ikagagaang ng buhay ng mga beneficiary, hindi ho ibig sabihin yan, iniingganyo naman kayo na kayo ay mag-squatter o kaya ay basta na lang pumunta dun sa isang lugar na hindi naman talaga inyo. Diba? Patuloy pa rin ang pagpapatupad ng Quezon City Government sa curfew hours para sa mga menor de edad sa kabila ng ibinabang temporary restraining order ng Korte Suprema. Sa panayam kay Quezon City Mayor Herbert Bautista sa programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi nito na hanggat hindi pa nila nakukuha ang kopya ng TRO ay tuloy pa rin ang pagpapatupad sa ordinansa. Hindi rin aniya sa klaw ng TRO ang pagpapatupad ng discipline hours alinsunod sa mga ordinansa sa mga barangay. Ayon naman sa kapitan ng Barangay Obrero, Quezon City, naging kapansin-pansin na wala nang halos makikitang mga menor de edad na tumatambay sa mga kanto dahil sa naging implementasyon ng ordinansa, kaya't ipapatupad pa rin nila ang discipline hours sa barangay. Pinangangambahan naman sa ilang barangay sa Navotas at Maynila na muling magkalat sa mga lansangan ang mga kabataan pagsapit ng oras ng depeligro dahil sa inisyong TRO. Kagaya ng dati, sisitahin pa rin nila ang mga kabataan na umuwi sa kanilang mga tahanan pagpatak ng 10:00 ng gabi. Panawagan ng mga opisyal ng mga barangay na huwag patagalin pa ang TRO sa curfew hours upang tuluyang madisiplina at maiiwas sa kapahamakan at krimen ang mga kabataan tuwing 10 oras sa gabi. Nga naman. Pero that's, kanina sabi ko kay Mayor Bistek, so that's one way to circumvent. Actually, hindi naman to circumvent the law. No? Yeah. It's more on technicality. Kasi ang technical dito ngayon, attorney, may TRO. Correct. Ang tini-TRO, yung ordinansa ng council. Correct. May ordinansa yung barangay. Meron ding May ordinansa yung ordinansa barangay. tungkol dun sa discipline hours. Hindi naman yun ang tini-TRO. So, ngayon, tama. ang gagawin nila ngayon, ito pinapatupad namin sa barangay. Tama. Hindi ito naka-TRO. So, dapat magka-TRO din dun sa barangay ordinance. Yes. Iba-ibang barangay yan. So, TRO nyo ngayon lahat yan. Ganun na magiging sistema. Kaya dapat pala sa ganun, yun ang gawin nila. Lagay kayo ng barangay ordinance. Diba? At dun sa barangay nyo, pwede kayo magpatupad nung curfew na yan. Actually, they call it discipline hours. Yes, diba? Sa bagay. Okay lang naman yun. Oo, For me, it's okay. Sabi ko nga gusto nyo ba na nagkakalat-kalat yung mga anak nyo? Sabi naman nung kanina, si Attorney Falsis, kasi yung mga ang ginagamit kasi nilang batayan nga daw dyan yung dun sa Juvenile Justice Welfare Act. Yes. Oo, na hindi mo daw pwedeng parusahan yung bata dahil dun sa status niya ng pagiging bata. Correct. Sabi ko, hindi ba for the welfare naman yun ng mga kabataan? Correct. Which is diba? also in the Constitution. Oo. Nakasulat doon na talagang dapat alagaan ng mga kabataan. And sinasabi naman yan, laman din ng konstitusyon na meron din namang exemption sa pagbibigay ng curfew hours. Oo, sabi ko, kinukontra nyo yung sarili ninyo. Dahil ginagamit nyo yung konstitusyon na batayan, pero sinasabi din naman ninyo na meron din naman talagang, may provision naman, may exemptions din naman. Kaya lang, alam mo, mahirap kasi nung araw, ewan ko, panahon namin, di ba? Yeah. Panahon natin,
pagsitsit ng dapat sa amin nun, pagkagat ng dilim, nasa bahay ka. Nung panahon ng mga lola natin, pag kumalimbang na yung mga bells, di ba? Oo, orasyon. Uwian na, Sabi nila, orasyon. alas Oo, 6, dapat nasa bahay ka na. Oo. I think this ordinance is parang congruent siya dun sa sinabi ni President Duterte sa SONA na yung mga kabataan, di ba dati up to now, exempted sila sa criminal liability kapag nag-commit sila ng crime 15 and above, 'di ba? 15 and below. Ang gusto ngayon ni was it Duterte or President Duterte or Speaker Alvarez? I think it was Speaker Alvarez who said na pababain kasi nga ginagamit itong mga kabataan para mag-commit ng crime. And nagko-commit usually ang mga kabataan ng crime pagka late in the night. So pagka ganyan na meron tayong ordinance na hindi sila pwedeng lumabas ng gantong late time, there will be lesser crimes. Ay, ang problema nga kasi, ibang pananaw ng mga kabataan ngayon. Yung sinasabi na, dapat nagdidisiplina ang magulang. Paano nga kung yung magulang hindi nabibigay ng tamang disiplina? Sabi na, kailangan ng disiplinahin mo yung magulang. Kaya nga, hinuhuli ngayon yung para ang dinidisiplina naman actually yung magulang dahil ang pinagbabayad naman ng piyansa yung mga magulang. Correct. Piyansa actually penalty. Ang penalty nila 300 for second offense. Yung una naman pagsasabihan ka lang Yes. Tapos pangatlo ganun din pero pwede ka may option kung ayaw mo magbayad magko-community service ka. Hindi ko lang maintindihan kung minsan kasi dapat talaga i-win-away yan. Maraming sa amin ayoko naman na makita yung anak ko. Sabi, paano kung halimbawa pinayagan naman ng isang magulang yung kanyang anak na ang tingin niya naman doon sa anak niya ay responsable. Kaya pinayagan niya na makipag-party hanggang 11 o'clock. Di samahan mo. Pwede mo naman samahan There should be exemptions. May mention naman doon kung may kasamang adult, okay na yun. Hindi, pero sila sabi, kabataan yan, responsable dahil sabi niya, meron naman ang katwiran kasi nila, meron naman daw na 13 years old to 17 years old na responsable na. That's the reason why I was asking, ano ang percentage nun? Yun ba yung general majority na pagdating ng 13, talagang mga mature na mag-isip? Hindi naman yun. It's more of the exception. Hindi naman yun yung, kasi pag 13 years old, nagiging biktima sa daan wala pa silang kakayahan na protektahan nila ng diretso yung sarili nila. Diba? I think yun ang policy talaga ng ating state Kaya, di ba, kapag ikaw ay nagpakasal ng below 18, hindi valid yung marriage mo. Di ba? Void. Bakit? Kasi, ang sinasabi natin, wala pang sapat na pag-iisip ang batang yan. At saka, doon din, binanggit mo na rin lang, kaya nga may kaso din ng sinasabi nila na qualified seduction at saka yung arbitrary rape. Yes. Statutory rape. Statutory rape. Yung statutory Below 12. pagka bumaba ka ng 12, di ba? Yes. So, ibig sabihin, talagang sinasang-ayunan din yung ganong prinsipyo. And you're a lawyer, alam mo din yung prinsipyo ng parents patriae, which is pangangalaga ng ang estado ay magulang, pangalawang magulang din yan actually ng kanyang mamamayan, di ba? Sinabi mo. Ang mamamayan mismo, di ba? So that is actually the basis ng ordinance. Hindi nila pwedeng sabihin na it's unconstitutional. Kasi nakasulat talaga sa constitution natin na ang ating country ay aalagaan ang mga kabataan. Na paano at hindi lang kabataan, 'di ba? Pati yung magulang. Paano mo ngayon sasabihin na it is the sole responsibility of the parents? Responsibility ng Estado alagaan ang magulang at ang mga anak. Ibig sabihin sa kabuuan ang lahat ng kanyang mamamayan. But just the same, iba-iba ng pananaw. So let's wait for the decision of the Supreme Court. Yan. Exciting Yes. 446 attorney, ano meron tayo ngayon? Ngayon naman kuya, ay magbibigay tayo ng update tungkol sa ilang serbisyo na naisagawa sa mga nakalipas na araw. At sa ating paglilingkod, syempre, hindi natin nalilimutan ang mga senior citizens. Kaya naman muling nagkaroon ng isang medical mission para sa kanila.
isinagawa ang isang medical mission sa lugar ng Muñoz, Quezon City sa tulong ng Rotary International District 3780. Nagpagamot at nagpakonsulta sa ating volunteer medical at legal staff ang mga senior citizens na nagpursiging pumunta para sa libreng serbisyo ng ating programa. Ito po ang sabi ng ilan sa mga elderlies na napaglingkuran. Papasalamat po ako. Natignan po ako ng doktor na yung mga sakit ko. At una-una, sa Diyos, ikalawa, kay Brother Eli, kay Brother Daniel, sa binigay nilang itong mission na ito. Maraming po salamat sa nagbigay po ng tulong po sa akin sa ang UNTD po tsaka yung Rotary Club. Maraming salamat po sa tulong na pinagkaloob niyo po sa akin, lalo na sa Panginoon. Napagkalooban din ng supplies, libreng gamot, maging pustiso ang mga matatanda at ang iba pang nag-participate sa public service na ito. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ganitong pagkakataon na ako'y mabibigyan ng libreng pustiso. Marami pong salamat sa UNTV, sa Andating Daan na sa pagkakataon po na tulad nito. Sana po meron pa pong sa susunod na ganitong pagkakataon para marami pa pong matulungan. Yeah. Very good, ha? Tuloy-tuloy naman to, attorney. No? So, atin naman ginagawa, kagaya nga na sinasabi natin, regardless of your color, your affiliation, your religion, ang atin pong pagsisilbi sa ating mga kababayan, katulong ang ating mga kasama sa Ang Dating Daan, sa pangunan ni Brother Eli Soriano, yung ating Kamanggagawa Foundation, yung ating ADD Foundation, ang UNTV, ang ating mga kasama sa Rotary Club, hindi lang ho yung mga nasa 3780, kundi ang Rotary sa kabuuan sa international. Yes. Dahil we also do regular like yung mass bloodletting natin. As a matter of fact, tayo ang highest blood donor ng Red Cross, ng Philippine Red Cross. Really? And ilang consecutive years na yan. Every quarter kasi we do that mass bloodletting all over the country and all over the globe. That's Kung so saan good. meron tayong mga That's really, really good. kaya tuloy-tuloy po yan. Sa awa naman ng Diyos, kagaya ng ating mga medical missions na yan, we receive every now and then different requests. Kaya ang ating calendar year talagang Punong-puno. halos puno talaga yan. Walang nababakante na talagang kahit saan nakakarating naman tayo. With God's help, we will be opening also a diagnostic center in Marikina. Wow. So that is going to be for free rin. So meron tayo dyan X-ray, yung ating ultrasound, yung ating mga pang blood chem, Mga laboratories, machines. Yes, that's correct. And pati yung mga dental concerns nila. So with God's help ay tinitingnan ho natin na may pagpatuloy yan. Of course, bukas din po ang ating legal center, ang ating legal aid, ang legal law center ni Kuya, kung saan pwede kayong kumonsulta ng libre doon ho sa ating mga lawyers. Of course, pag nandito si Attorney Dat, alam nyo, Why napakalaki. not? O, di ba? Sinasabi ng batas, ignorance of the law excuses There's no no one one. from compliance therewith. Di dapat na ipapaalam din talaga yung batas sa ating mga kababayan. Actually, yun ang gusto-gusto ko, Kuya. And I really love being here kasi nakikita ko talaga public service, lahat ng tao dito. And I want to be here. I want to help. I want to help. Yeah. Ako nga, panawagan ko noon, sinasabi ko sa kanila, alam nyo, ano ba naman ho yung isang araw na sa buhay ng isang doktor sa 365 Yes. days ng isang taon, yung isang araw ba naman na amuti namin sa inyo na makapag-serbisyo kayo, kahit na doon sa mga klinika nyo, i-open nyo yung clinic nyo para sa libreng consultation. Kasi Ang ngayon, laking bagay nun, ha? Exactly. Kung lahat ng doktor, lahat ng abogado magbigay ng isang day sa kanilang isang linggo para sa public service. It's a big thing. kahit na nga birthday mo na lang di ba, Attorney Dat? Dahil ano ba naman yung pagsilbi mo yun? Kasi napaka-prohibitive ngayon para sa mahirap. Correct. Yung pagkonsulta ko minsan sa doktor at sa abogado. Lalo na kung abogadong may kampana. Di ba? Dahil per ora may patak na may top. Time billing, tawag doon. Oo, di ba? Matindi. Napunta ako sa Amerika, ganyan. Ang lulupit, maningil ng mga abogado doon. That's Dito true. sa atin, ginagaya na rin ngayon. Oo. Kasi mga yung mentalidad ko minsan ng di ba,
naghahawa na din sila. But nagpapasalamat tayo sa mga lawyers na kagaya ninyo, Attorney Dot, at yung ibang mga katulong natin mga abogado sa Rotary Club, pati yung mga talagang kasama natin lagi sa public service, as well as yung mga doctors natin na nagbo-volunteer palagi sa mga medical missions natin. Yan, kung meron ho kayong gusto i-consulta, either medical, legal, bukas po tayo ha. 442-6244, local 157. Nakaantabay din si Dr. Nap Borge. At nandyan na yan, nandyan sa lugar natin, si Attorney Migs Inocencio, dahil kami ho nagpo-programa dito. Pero yung mga nandito naman, sinasagot naman natin. Doc Nap and Attorney Migs, sila ho ang katuwang ba natin dito sa atin pong serbisyong kasambahay. Pwede rin kayo magsadya sa atin pong UNTV Action Center o tumawag sa ating mga telephone numbers 442-6254, 442-6255, 442-6244. Nasa inyong mga TV screens yan. Local 181. Monday to Friday, alas 8 ng umaga, bukas na ho ang ating Action Center. Di ba kayo nahuli, Rome? At saka si Dayan, hanggang 5 o'clock po ng hapon yan. Hanapin nyo lang si Dayan Kainya at si Rome Trabalio. Yan. Bisitahin din po ang aming mga social media accounts, facebook.com, Serbisyong Kasangbahay, o ang Twitter at UNTV_SK. At pwede din po kayo mag-email sa amin, pati na yung inyong mga munting pangarap. O kagaya nung kaninang sumulat sa atin. Meron din tayo niyan, Attorney Dot. I saw it. It's so nice. Sabi ko nga kanina, ang ganda naman ito. This is such a good project. And we Ganda. bring that to different places. Yes. Ayan. Siyempre, andyan po ang serbisyong kasambahay at gmail.com na pwede nyo pagdalhan ng inyo pong mga emails. Susunod, yan, meron ho tayong makakasama mula sa National Bureau of Investigation. Okay, Alice. Balik po tayo at kasama pa rin natin si Attorney Dot sa ating susunod na serbisyo. Attorney, ano ba itong ating namang pag-uusapan ngayon? Kuya, familiar ka na siguro sa no return, no exchange policy. Madalas natin itong naririnig at nakikita sa ilang stores. Ang tanong ng mga kasangbahay natin, legal ba ito? Panoorin po ninyo ang law profile. Po. Naalala niyo po ba ako? Ako po yung bumili ng laptop kahapon. Yung binigay niyo naman po pala sa akin sira. Palitan niyo po yan or kaya i-refund niyo para makabili na lang ako sa iba. Ma'am, huwag po kayo magalit kasi ma'am dito po, kung titingnan niyo po yung resibo namin, klarang-klaro po na nakalagay po na no return, no exchange po kami. Yun po ang patakaran ng kumpanya kaya sumusunod lang po kami. Kaya wala na po ako magagawa dito, ma'am. Excuse me, sir. Yes. Sorry po Ako po si Attorney Dot. Best friend ko po, si Christy. Pasensya na kasi naririnig ko po yung usapan po ninyo. Hindi niyo po ba alam, sir, na mahigpit na pinagbabawal ng DTI ang ganyang polisiya na no return, no exchange policy? Meron po kasi tayong DTI-6 at dun po sinasabi po na ang no return, no exchange policy ay deceptive at isang deceitful sale Act na pinagbabawal po. Kasi po, sa Consumer Act at sa DTI sinasabi po na ang mga consumers, ang mga mamimili ay dapat protected. Sabi po ng DTI kasi, ang mga mamimili ay laging merong right na magsole o ng refund kapag ang nabili po nila ay may defect. In fact, dahil po dito, doon po sa implementing rules ng Consumer Act, nakasulat po na bawal ang merong nakasulat na no return, no exchange sa mga resibo, contract of sale, sales invoice, or any other document. Ipinagbabawal din po, dyan din po sa implementing rules ng Consumer Act, ang maglagay ng kahit anong karatula na nakasulat ang no return, no exchange. Pati po yung paglagay sa resibo ng 7-day return exchange period, bawal din po yon. So sir, ayon po sa DTI, yung mga negosyante po at mga may-ari ng mall, tindahan, tiyangge, na hindi po tinatanggap ang right ng consumers na ito ay pwede pong mapatawan ng multa
pwede pong mapasara ang inyong tindahan, pwede pong matanggal ang inyong business name, at marami pa pong ibang remedies ang mga mamimili kapag napatunayan po na ginagawa po niyo ito. No return, no exchange policy. O ayan kuya ha, narinig niyo si attorney, mali ang ginagawa niyong policy dito. Kaya po sa ating mga manonood, alamin po ninyo ang inyong mga karapatan sa ilalim ng ating mga batas. Sa ating mga mamimili, kapag may alam po kayong gumagamit ng resibo o naglalagay ng karatula na may nakasulat na no return, no exchange, o di kaya'y may tindahan o mall na ayaw tumanggap upang palitan ang inyong nabiling depektibong produkto, maaari po kayong maghain ng reklamo sa tanggapan ng DTI. Ang hotline po ng DTI ay 751-3330. Muli, ito po ang inyong kaibigang abogada, si Attorney Dot Gancayco ng Law Profile, dito po sa Serbisyong Kasangbahay. Yun! Galing naman, no? O, di ba maraming hindi nakakaalam? Oh, hindi. Maraming hindi nakakaalam Meron, yan. hindi lang nila may paglaban din kahit Yeah. nalalaman nila. Kasama ho natin ngayon ang spokesperson po ng NBI, si Ginoong Ferdinand Lavin. Magandang hapon po, sir. Good afternoon po. Di ba pwedeng sumbong sa NBI? Diba? Hindi, pero kasi sir, di ba? Ngayon, alam mo, meron ako sabihin sa'yo. Diyan, nagtitinda ng mga CD, ng mga R, nagtitinda ng hari, mga ganyan eh. May mga ganyang ano eh. Pati nga minsan yung nagtitinda ho ng laptop, Yeah. sasabihin sa'yo, 7 days ho, papalitan namin. So, ibig sabihin, pagka lagpas ka na ng 7 days, di mo na pwedeng palitan. Tapos, meron din ho niyan talaga mga no return, no exchange. Pero yung iba hindi nagkakaratula. Sasabihin lang sa'yo, no return, no exchange. So, meron mga ganun eh. Pero DTI, hindi ba pwede NBI po dyan? Pwede po, but primarily sa DTI muna, sir. Kasi it's an administrative case. Tapos ang nag-handle ng administrative case na yun is DTI. Under the DTI. Pero pwede rin silang maghain ng criminal case at saka civil case. Problema naman yata sa DTI, wala nag-iikot man lang eh. Kasi siguro, ang dami naman na, alam naman yun eh. Di ba? Parang nagbubulag-bulaga na lang yata yung iba. Oo. Ang dami nga nagulat eh. When I told them about it, sabi nila, hindi namin alam na meron palang ganun na administrative order. Ang DTI na no return, no exchange, hindi pala pwedeng ilagay sa resibo. Hindi talaga alam ng maraming tao yun. Pero yung 7 days din, di ba? Na hindi mo, 7 days, kailangan 7 days lang bago. Pagka lumagpas na, hindi mo na pwedeng papalitan kung sakali. Alam mo yan ang problema. Sa Amerika, ang dali-daling magpapalit. Basta, kahit nga wala kang sapat na reason na minsan yung iba, ayoko na nabuksan ko. Kaya yung mga nagre-review ho ng mga units, halimbawa, cellphone, meron silang ginagawang review sa YouTube. Yes. Gagawin nila, bibili sila. Tapos i-review nila yon, kukunan nila. After nila ma-review, soli na nila yon. Ayoko na eh. Yeah. Parang hindi naman defective, hindi naman siya. Basta ayaw niya na lang. Parang nagbago na isip niya, ganun. Dito, makikipag-away ka nun. Yun ang Ganun ho din, sir. Kahit sa level of satisfaction lang. Yes. Sinasabi, if you are not satisfied, you can return the item. Yeah. Kaya in some jurisdictions, yung kababayan natin, yung mga Pilipino, hindi na nga inaalis yung tag. At after first use, Yes. ibabalik ng buo. Correct. Oo. You're no longer satisfied, you can return the item. Totoo yan, dahil may nag-party nun dati, nakita ko may tag eh. At hindi siya nagpapabango. Kasi para the following day, Pwede pa masabi. nag-aarimuhan. Sabi niya, isang beses ko lang naman gagamitin. But it really happens. It really happens. Although yun, nagiging kapritsyo na. No? But sa atin naman, sa sobrang didoso naman ng iba, hindi, ayaw mo lang. Kaya gumagano naman, nag-no return, no
no exchange. Pero the law is the law. Sabi nga, it may be harsh, but it is the law. Duralex, sed lex. Diba? Galing ni Kuya. Well, Pero Kuya, siguro i-explain natin yun yung big difference sa US at saka dito sa atin. Yes. Doon kasi sa States, kahit nga walang reason, no? Yes, Basta oo. hindi walang type, pwede mo nang isole. Oo. Dito, pwede, Kung- pero defective. Defective. May hidden defect. Tapos yung Oo. mga express at implied warranties Yes. na-violate. Pagka yung, kunwari, ay, hindi ko lang type yung kulay. Ay, nagbago isip ko. Hindi pwede. Hindi pwede dito Yun sa yung atin. difference nung dito sa Philippines at saka sa US. Okay, problema nga umandar ng Lunes, bukas, Martes, ayaw nang umandar. Tapos sasabihin, hindi, padala na lang natin sa service center. O kaya, hindi mo na pwedeng. Yun nga minsan, meron akong kaklase, nagwawala nung isang sabi ko, bakit? Ano problema mo? Ito, hindi pa ako nakakalabas niya ng tindahan. Bumili siya ng bike. Yung binili niyang bike, nung nabayaran niya na, nandoon pa lang siya sa loob. Pag nung papalabas na siya, may nakita siyang isang mas maganda. Sabi niya, mas mahal. Sabi niya, hindi pa siya nakakalabas. Sabi niya doon sa ay, papalitan ko na lang nito kasi pero pala may mas Doon din maganda pala. naman. Yun na, same store din The naman. same store. Yung Acto din na yun. Hindi pa nga siya nakakalabas. Ayaw palitan. Nakikipagtalo siya dun sa Sabi ko, reklamo natin pagka ganun. Dahil, at least alam nyo, pwede kayong tumawag sa atin, DTI, makipagano tayo, at sa DTI, yes. Baka pwede din tayo matulungan ng NBI, mag-entrapment operation, or what. Kasama ho natin ang spokesperson po ng NBI kasi gusto nating malaman din sa kanila, ano ho ba ang, ilan na ho ba napapatay ng NBI? sa mga raid ngayon ng drugs. Ano ho ba ang inyo ngayong dito nagiging papel? Salamat sa magandang katanungan. Ang NBI, kung napapansin natin, ay lumalabas na hindi kami masyadong nasa dyaryo ngayon, Yes. except on two incidents, no? We had an arrest involving a hacker who is into drugs, convicted hacker ito sa Hong Kong. Okay. And just the other day, meron kaming recovery operations doon sa 2 kilos ng shabu. Ang pangunahing ang priority ni Director Dante Giran, yung aming butihing director, ay ibuo yung National Anti-Illegal Drug Task Force ng NBI to address the current situation. Ito ay pangunahan ni Director Juan Roel Bolivar. Okay. But as it is now, merong kaming Anti-Illegal Drug Task Force under Chief Joel Tubera, Attorney Joel Tubera. At ito yung gumagalaw sa ngayon. Wala ho bang mga na-drug test sa inyo sa NBI na positive? Maganda yun, sir. Ang ginagawa ng NBI ay dalawa, externally and internally. Internally, meron kaming drug testing na ginagawa sa lahat ng employees. We have tested more than 50% of our employees nationwide. So far, wala pa naman. Externally, may operations ang NBI. Sa ngayon, ginagampanan ng Anti-Illegal Drug Task Force under Chief Joel Tubera. And more important to us, yung monitoring of cases already filed by the NBI before the various courts and with the prosecution. Marami na ho ba kayong napakonvict o marami na hong na-dismiss? Honestly, mas marami sigurong dismissal Na-dismiss. dahil very technical ang batas sa anti-illegal drugs, no. In the past, maraming raids ang NBI, search warrant operations, maraming buy-bust operations. Na-file lahat, halos lahat ito ng kaso, at yun ang tinitingnan namin mabuti, na ma-reorient yung aming agents, ma-monitor yung aming agents into active participation dun sa successful prosecution nitong mga kaso. Hopefully, we can secure better convictions this time. You are under the Department of Justice, hindi ho ba? Yes, sir. At ang isa sa mga nagiging problema palagi ng iba't ibang institusyon is yung kanilang kredibilidad at yung kanilang integridad. Sa tingin ninyo, asa na start? Kasi dati,
pinakamataas ang ng kumbaga parang pagdating dun sa pagtitiwala, punta ka ng NBI, di ba? Maraming. And then after that, may mga panahon din ho na may mga nagkaroon ng problema sa NBI. Ano ang estado ngayon? Sa palagay ninyo ngayon, especially meron na ng panibagong administrasyon and I believe kayo ho dyan sa NBI ay buo din ang moral ninyo, sir. Tama yun. Sa ngayon, napakataas ng level ng moral support ng NBI agents doon sa aming director. Unang-una, insider ito. Si Director Dante Giran ay regional director namin sa Davao before he was appointed as the director of the NBI. Kailangan namin ng isang insider para tuloy-tuloy yung programa ng NBI. Malakas ang suporta ngayon ng kawani ng NBI doon sa aming direktor. Ang aming operations ay tuloy-tuloy, smooth yung transition between the past director kay Director Mendez hanggang dito kay Director Giran. Pero wala pa ba hong protector sa inyo ng drugs na na-identify? Kasi syempre, mas matatalino kayo manghuli niyan eh. Meron mga general sa PNP di ba? Sa inyo ba, wala ba mga director, wala ba mga agents na ang ini-agent pala, agent ng drugs? Wala naman hong... We are happy to know na wala. Wala pang nahuli. Doon sa isang Monday flag ceremony, our director mentioned one agent. But immediately... Pinangalanan din, sir, ha? Pinangalanan. Na ikaw, ano ka? Parang si President Duterte. Pinangalanan niya. Ikaw, ano ka, ha? Protector ka, ganun. Yes, sir. Ganun katapang yung aming director, no? Pero hindi ko tinanggal. Immediately, we subjected that agent. After the director mentioned his name, during the Monday flag ceremony, we subjected the agent to drug testing, which turned out to be negative. Negative. But is that conclusive na hindi nga siya involved sa drugs? Maaaring hindi nag-take nung araw na yon o hindi nagpasit, meron naman iba-ibang paraan. O maaaring hindi naman siya nagte-take pero pusher siya o kaya protector siya. So these are possibilities. Nothing of that sort. Ang tingin namin dito ay misinformation against the agent. While in the past, ang alam namin yung ahente ay nagkaroon ng problema but he did not take itong meth or any of the illegal drugs. Sa ganung kaso, how will you parang compensate dun sa pinahiyan ninyo ko o kayo ginawa ninyo sa akin, pinangalanan nyo ko, pagkatapos ngayon test nyo o ano ngayon kayo? Wala, negatibo. Paano, ganun na lang, sorry na lang. Paano ho yun? Hindi ba ipopromote yun? With the announcement na the agent turned negative for use of narcotics or illegal drugs, more than compensated na yung issue against him. So parang hindi pala siya, negative pala siya. Para sorry, kamali, ganun. Pero so, medyo na-besmirch na rin yung reputation niya doon, di ba? Kasi magiging iba na yung tingin sa kanya ng mga nakarinig nun. Yes, so... But ang sa amin, dapat hindi kami onion skin, no? We are public servants. We have to suffer the same consequences na nangyayari sa private citizens, ordinary citizens. With more reason that we should be strong to take criticisms. Pero hindi ba dapat din naman careful din naman ang director natin na basta magpangalan without confirming it, dahil it could have been the other way around kasi it doesn't it looks like you're putting the cart before the horse na nag-convict ka muna, nag-announce ka muna, and then before itinry mo yung tao na hindi naman pala, sorry, kamali. Di ba paano ba yun, sir? Yung statement naman is not accusatory. It's not accusatory. Parang suggestive na yung isang agent natin ay mas maganda siguro kung mag-take ng drug test. Parang suggestion lang. Parang suggestion lang. Siguro maganda mag-take ka ng drug test kasi mukha kang drug addict yung mga ganun mga tipo. But just the same, we really are supporting the campaign against drugs. How do you support, I mean as an agency, itong National Bureau of Investigation? Kasi ang pronouncement talaga ng Pangulong Duterte, patayin ang lahat ng lalaban.
'di ba? Kaya nga ngayon, ang daming matapang, ang daming lumalaban. Ang pagka ikaw lumabang ka, patay ka, 'di ba? O lahat ng mga ganyan, dapat yan talaga lipulin talaga yung mga salot ng lipunan. How do you support this, sir? Marami na din ba kayong mga projects na ginagawa ngayon? Yes, sir. Yung creation ng National Anti-Illegal Drugs Task Force is in the finishing touches. The director also created yung task force to investigate the suspected drug lord Peter Lim. We invited him over with presence of his counsels. Ano na ho nangyari dun? Kasi sabi niya, di ho ako yan dami-dami hong Peter Lim O kaya sabi ni President, pag nasilipan kita, papapatay kita. Sabi ni President Duterte. Wala pa ako kayo nasisilip. Buhay pa Doon ho, sir, sa issue nung patayan, I think we are enlightened and guided by the adherence of the President to due process and rule of law, which is uncompromising. Pero napatunayan nyo na ba kung hindi nga siya yung Peter Lim? Kasi kayo ho nag-investigate, di ba? Yes, sir. It's in the process. Nag-cooperate naman si Peter Lim, accompanied by the lead counsel there, si Attorney Bello. Hindi naman si Bebot yan, ha? Attorney... forgot. Yung counsel Ramon Isguera. Counsel ni Peter Lim. Counsel ni Mr. Peter Attorney Mon Esguera. Attorney Mon Esguera and 3 other lawyers. So kailan ho lalabas yung nyo dyan, inyong result kung sakali man na ito masabi natin na talagang clear o hindi nga siya o ma-identify naman natin, pinaiikot mo lang ulo namin di ba? Mga ganon ho. Ito ay minamadali ni Direktor dahil interesado dito ang Presidente Nones. Yes, that's correct. Sa ngayon, nagko-cooperate sila. We require them to submit documents, although we cannot disclose what are these documents. We are trying to connect, we are trying to establish yung possible connection dun sa killings in Cebu. Way back 2006 in connection with the Senate expose on the involvement of Peter Lim doon sa illegal drugs syndicate sa Cebu. Alright. So susubaybayan ho namin yan, sir. At Yes, sir. isa na lang ho ang gusto kong muna bago ko kayo pakawalan kasi wala rin ho tayo masyado marami oras. Pero sana hindi ho itong una't huli yung punta o ho kayo sana madadala. Sabi ho ng Presidente, ayaw niya ng mga pila-pila. Alam nyo, dami yung pumipila sa NBI clearance sa iba-ibang mga lugar, daming nakapila. Paano ba natin ngayon masusunod naman yung gusto ng Presidente na huwag nyo naman pabayaan na haba-haba ng pila. Minsan nagtatai ka, pupunta ka, hindi ka na dahil nandun ka sa pila. Pagka biglang na-CR ka, nasingita na ako, balik ka na naman dun sa umpisa. Paano bang ating dito program ngayon, sir? Immediately si Director Geran, nung may statement na rin yung Presidente during the inaugural speech tungkol dun sa mga documents, licenses, clearances. He instructed yung aming chief clearance and yung waiting time kung ikaw ay may hit, ibig sabihin may derogatory record, criminal record with NBI, May was kapangalan. reduced significantly from 10 days to 5 days. At kung yan ay outside Metro Manila, kung yan ay within Metro Manila at nagka-hit ka, kapangalan, that should be 2 days you can come back for your clearance. But the waiting time kung clear ka of any derogatory or criminal record, the clearance can be released within the day. Sir, talaga yan, sir. Yes, sir. It's happening now. Within the day, haba pa din ho nun. Pero, Yes, sir. Ang problema kasi we have limited machines. Now, we have limited machines wherein you can have your fingerprints, your photograph. We went online. Maari ka nang mag-encode ng iyong personal details. So, ang gagawin na lang sa NBI ay mag-fingerprint ka doon at mag-photograph. mas madali. There is, however, a problem when it comes to some areas kasi internet-based ito, yung connectivity.
Naku, ayan na So naman. like Ayaw din when I ni was President the Digong yan. Oh. regional director in Zamboanga, may problema kami dahil 9 hours ang power interruption ng Zamboanga. So what we did, we asked from the city government help, and they donated to us a generator just so we can run our clearance system, and it was effective. Imagine people from Tawi-Tawi, Basilan, Sulu would come to Zamboanga, arriving in Zamboanga as early as 3 in the morning, nakapila na yan sa labas. So you can say it has improved a lot. It has improved significantly. Well, si Tin Sierva po na nagsabi sa Facebook, baka pwede daw matanong yung pag-renew online. Hindi po pasok yung taon na nag-file po ako sa sakop ng year na nasa site nila for renewal. Paano daw po ang kanyang gagawin? Yes, sir. Yung aming database at the present time can only take so much. So, ang renewal namin, kung mga 1 or 2 years mo lang kinuha yung clearance, that can be renewed online. However, kung dati pa yan, 90s or mga 2005, more than 2 years, you have to renew it sa central office. Gaano kadalas po ba dapat mag-renew ng NBI clearance? Ang validity, sir, ng aming NBI clearance is good for 1 year. 1 year. 1 year. Oh, so yung ano na yon, pag halimbawa meron kang kasong pumasok within the year, magagamit mo pa yung ano mo na yun, yung clearance mo na yun. Ang rason ng 1 year is because baka mag-commit ka ng crime, Yes. transmit na yan ng fiscal o ng korte sa amin, and if you renew your clearance, mahuli ka namin doon sa hit. Wala nang mga pixel cell, ha? Wala na. Wala nang pixel. Magkano po ba talaga yung yung NBI clearance? Ang basic is 115 pesos. Oh, 115 lang pala. 115 lang. So Bakit 10,000 sining? inaano namin yung publiko na huwag makipag-deal doon sa nasa labas at sasabihin na hindi ka napipila. Yes, Hindi po yan totoo. Dumiretso kayo doon sa counter lang ng NBI. Yan. Okay. Yun daw ang investigasyon ng 5 generals na protektor ng droga. Kailan daw lalabas, sabi ni Chito Lau. Sir, hindi ho ito sa Hindi sa NBI. NBI. Oo, kasi nag-iimbestiga ngayon na Polcom internal ng PNP. And DILG. Pero ako sabi ko sana dyan, attorney that, no? Pwede din naman, sir, di ba, nasa NBI po kayo, and I suppose you're also a lawyer. Di ba, pwede din ho yan na sabayan na ng criminal? Actually, if we are ordered by higher authorities, we would be glad to do the investigation. Can you not do that, sir, motu proprio? Motu proprio, but this is a sensitive issue considering na merong kapangyarihan din ang NAPOLCOM in the case of the active of those Yes, sir, in service, but that's administrative. Iba ho yung criminal aspect, hindi ho ba? Yes. At mas madali sila ma-convict sa administrative kung madali na sila kagad ng meron ka ng meron tong probable cause to. Pwede mo nang gamitin ground sa administrative case. While we can do a parallel investigation doon sa criminal aspect, it would be best if we do a joint investigation because yung sharing nung evidentiary matters, Which you are not doing now. we are not doing because we have to wait for orders. If Sir, if you the can, NBI is ordered, yes, but if you can do that motu proprio, why wait for orders, sir? well, this is going to be a joint investigation if ever. Kasi yung ebidensya, sir, sa ngayon, Opo, nasa kanila. nasa kanila. So hindi po ba pwedeng motu proprio makipag-coordinate na tayo sa kanila to conduct a joint investigation? I think pwede. Kasi di po ba dahil what I'm saying is people are interested in knowing this. These Yes. are 5 generals, for goodness sake. Di po ba parang it's high time na, di ba, Actually, sir? Kuya, if I can say something Please, lang, please. reaction talaga ng mga tao na, yung nangyayari ngayon, ang daming napapatay. Kasi sabi nila, puro mga small time lang naman yung mga yan eh. Nasaan yung mga big time? So itong, dapat siguro yung mga, talagang mga drug lords ilabas na. Kasi, Pero yung mga, may sagot sa akin yan si General Bato. Sabi sa akin General Bato, Kuya, maghintay ka lang. malapit na. Maghintay ka lang. Sabi niya ganun. Maghintay ka lamang. Oh, yan. Pero Kuya, I agree with you. Yes. Motu proprio,
pwedeng gawin yan ng NBI on their own kasi Pero it's a baka- matter of baka- public interest. Baka nga sir, di po ba pwede naman yung maibulong kay director, di ba? We will try to wait for developments because there are witnesses coming out. There are witnesses coming out. We have still in custody si Barok, no? The one that led to the discovery nung Jeffrey Diaz. So you don't want to dip your fingers yet Yes, until after all of these things To happen? us, this would rather be considered a sensitive issue. Yeah, sensitive as it may be. That's the reason why NBI is actually expected to be dealing with this as well. Dahil NBI, mas mataas ho ang aming Yes, sir. pagkilala po sa inyo sa NBI, di ba? Public Kaya- interest so requires. So. Oo, kaya, well, the public we will interest take is that up. requiring it Yes. already, di ba? Parang siguro ho, sunod na ating pag-uusap, dadaling ko kayo sa Get It Straight with Daniel Rason. No? Hindi, ako kuya. Yes, please. Mas gusto ko nga kung ako yung isa sa mga accused. Yeah, mapadali. Na mapadali. Kasi kung hindi ako guilty, gusto ko matanggal na yan eh. Yes, 'Di ba? oo. If I were one of those generals na hindi ako guilty, pwede ba tapusin na ninyo yan Yes, para correct, malinis correct. naman yung pangalan ko? Well, talagang hinahatak lang ho ako ng oras. Sarap sana itong usapan na to. No? Parang, anyway, maraming salamat po. Thank you, sir. Ginoong Ferdinand Lavin ng National Bureau of Investigation bilang spokesperson. Feel free po kung meron kaming pwedeng maitulong for different announcements o kung ano mang kailangan po ng National Bureau of Investigation. Nandito lang po ang himpilan para po magsilbi sa inyo. Salamat Maraming po. salamat din, sir. Salamat po for your time. 5:25 na po. Sandali lang ha. Babalik kami. Balik po tayo. 5:27 in the afternoon. Bagay, pwede naman kaming mag-overtime. Late naman pumapasok po. Attorney Dot. Muling nagbabalik ang serbisyong kasangbahay. Alamin natin ang proyekto ng Rotary Club of Parañaque para sa mga small-time entrepreneurs. Isa sa mga proyekto ng Rotary Club of Parañaque ay ang microcredit projects para sa micro-entrepreneurs. Ang fund ay galing sa matching grant 16001 noong 2001 na nagkakahalagang 980,000 pesos. With the help of Rotary Clubs of Incheon and Baran, Korea and Kowloon Golden Mile, Hong Kong, patuloy na nagkakatulong ang proyektong ito sa mga maliliit na negosyante. At noong April 20, 2016 ay nagsagawa ng credit investigation sa 11 borrowers ng Sitio Malaya Rotary Community Corps na may total loan applications na 410,000. Isa si Aling Beth sa naaprobahang mag-loan. Kinikita ng microcredit project na ito ay napupunta sa livelihood projects, feeding programs, basic education and literacy, water and sanitation, maternal and child care, disease prevention, and community development. Yan. Okay. So, yan ho ang ating Rotary in Action. Tuloy-tuloy na pa rin ang ating pagbibigay ng serbisyo on the dot with Attorney Dot. Nandito si Attorney Dot. Eksakto. Balikan lang natin, Attorney Dot, ito hong si Nanay Love. Si Hi Love, talagang ganun si Nanay Love Mabulay. Ito po ang nanay ni Baby Monay. At si Baby Monay ay affected siya o inflicted siya noong tinatawag nilang biliary atresia.
medyo komplikado, kaya talagang kailangan ng malaking halaga para sa operasyon at pati yung mga kailangan gawing process sa kanya. O ano po ba ang may paglilingkod this time, Nanay Love? Ano po, kasi sobrang natutuwa lang po ako nung nakaraang linggo after po ma-feature dito sa programa ninyo. Ang bilis po ng aksyon, tapos nabalita po agad na meron na pong makakatulong sa amin para sa baby ko. Kaya nagpapasalamat po ako na malaki sa Diyos dahil ang daming taong gustong tumulong sa baby ko mapat-transplant. Lalo na po yung sa tulong po ninyo, mabilis na aksyon nung dumunog po ako sa istasyon ninyo. Well, sana po loobin ng Panginoon na matuloy-tuloy na nga yung process niyan dahil kailangan pa nilang ilang series of tests, hindi po ba, para pati dun sa inyong husband na magiging donor din, di ba, ng liver dito kay Baby Monay. Kumusta naman po si Baby Monay ngayon? Ano po, masigla na po, bumalik na po yung gana niya sa pagkain. Pero ayun nga po, sabi po ng mga doktor, buti po nag-react po siya sa mga antibiotics na binigay dahil kung hindi po naagapan, talagang kahit po mahal sa hospital, pero naagapan po talaga nila, 3 infection po ata yung ginamot nila dun. Muntik nang umakit sa utak, pati kumalat sa dugo yung infection. Kung ano, yun nga po, kung hindi naagapan, baka po hindi abutin ng transplant. Pero ngayon, sobrang confident po yung mga doktor na talagang maabot po siya ng transplant po. Well, sana pagpatuloy natin palagi ang ating pananalangin sapagkat lagay na sinasabi ko nga po sa inyo, ang buhay ho natin hawak ng nasa itaas. So, meron tayong buhay, may lakas tayo, kumikilos tayo, may pagkatao tayo dahil yan ho galing sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ang tiwala natin dapat at ang pagpapasalamat laging nandoon sa nagagawa ng Diyos sa buhay natin. At huwag kayong magkukulang palagi ng pagtitiwala at laging pagtatagubilin para whatever it is. Sa bagay, ang atin naman lagi ang isipin nyo po palagi, God knows best. Siya yung nakakaalam ng kung ano pinakamabuti para sa atin. So, lahat ng bagay, tanggapin natin sa buhay natin ng maluwag sa kalooban natin. Ginagawa natin kung ano yung pwede natin magawa, pero ang higit na makakagawa po ng hindi natin kaya yung nasa itaas. So, with that, sana po ay makapagpatuloy kami na makatulong din sa inyo dahil sabi ko nga, Attorney Dot, I would understand the feeling of mother or a parent dahil I myself is a parent. I mean, I have seen my children na nagkasakit, and yung pag-aalala mo talagang, well, minsan nasasabi mo buti pa ikaw na may sakit, di ba? Kaysa yung anak mo. Kaya well, kasama niyo po kami sa pananalangin na hari nawa kung kalooban ng Panginoon na siya ay gumaling. Salamat sa Diyos. Kung ano man ang ibibigay naman sa atin, patuloy pa rin tayo magpasalamat dahil alam nating lahat ng bagay ay magkakalakip yan na gumagawa sa ikabubuti rin naman natin dahil alam naman ng Diyos kung ano yung mas mabuti kaysa sa atin, kaysa sa sarili natin. Well, salamat po na kayo naman ay it gives us also something, no, na parang nare-relieve din kami one way or the other na nakikita namin na assuage kahit papano yung worries ninyo sa pamamagitan po ng tulong na nakakarating sa inyo na kami naman, kagaya na lagi namin sinasabi, are small instruments lamang po para kung sakali mai-extend ang kabutihan sa inyo na galing sa Diyos. Salamat po sa pagparito ninyo. Well, with that, kasi minsan alam mo yung iba, di ba, basta nawala na lang gano'n, but at least ito hindi pa nga tapos yung proseso. But nagpapasalamat siya. Anyway, maraming salamat. Please. Sorry po, i-read ko lang po kasi sadly sa Facebook kanina nabasa ko may isang Bilyari Atricia baby na namatay. Kung makarating po sana kay President Rodrigo Duterte itong panawagan namin dito sa UNTV na mabigyan po sana ng awareness at tulong galing gobyerno. Meron na po kasing heart center, kidney center, pero liver transplant
wala po. Talagang mahal po talaga sa private hospital lang po merong kompleto. Marami na pong biliary atresia babies na namamatay every week. Masakit din po sa kalooban ko kasi nanay ako, nakikita ko yung paghihirap ng ibang nanay na may baby na katulad no sa akin. Sadly, yung baby ko, si Monay, salamat sa Diyos at napakalakas niya. Pero yung iba po, inaabot na po talaga ng komplikasyon. Hirap na hirap po mag-fundraising. Sana po mabigyan kami ng tulong ng gobyerno. Maybe noong group na po kami. Kami lang po mga parents, simpleng grupo lang na puro may biliary atresia babies. Sa Facebook po yung Litro Babies. Liver transplant operation babies po, Litro Babies po sa Facebook. Yun po, doon po makikita na maraming kami sa grupo na for liver transplant po sana. Yan, sige. At gawa tayo ng paraan, iyang panawagan mo na yan ay maipaabot natin mismo sa Pangulo. At sana, yung mga kasama natin na nanonood dyan sa side ng Pangulong Duterte na mabigyan nga ng atensyon din ito, no? Mula sa Department of Health at yung mga nilalagay nila dyan na iba't ibang mga kagaya. No? Sabi nyo nga, may Kidney Institute, no? Parang wala pa nga yatang Liver Institute na Wala no? po talaga. Kaya Kidney Institute. Kidney Institute, meron But na. no diba? Liver Institute. Heart Center, meron. Opo, kaya marami pong kung may question sa amin bakit sa private po kami. Sabi ko wala Yes, pong government hospital na nagli-liver transplant sa ganito. Yun, that is the answer. Okay. At Salamat po makakarating sa po Diyos. yan sa loobin ng Panginoon. No? All right. May kaaway ka ba? Okay. Attorney Dot, eto na tayo sa ating Yes. ending. So hanggang dito po ang ating programa. Abangan po ninyo ulit tomorrow, bukas po, kung loloobin ng Diyos, alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako po muli si Attorney Dot Gancayco. At ako po ang inyong Kuya Daniel Razon. Salamat po sa Panginoon sa isa na namang pagkakataon na maging maliit na kasangkapan kami para maihatid po ang tulong sa ating mga kasangbahay. Kagaya po ng aming laging sinasabi sa inyo, hayaan nyo sana na kayo po ay aming mapaglingkuran. Ano man po ang inyong kulay, ang inyong relihiyon, ang inyong sektor, kalagayan sa buhay, dahil iba po ang serbisyo kapag ito ay serbisyong kasangbahay. At lagi namin sasabihin, mananatili pong sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Salamat po